Iniimbestigahan na ng PNP HPG ang 3 luxury vehicles na naharang sa magkakaiwalay na operasyon dahil wala umanong kaukulang mga papeles. Inaalam pa kung nakaw ang mga sasakyan o kung may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Chino Gaston. 3 luxury vehicles gaya ng GMC Denali SUV, Porsche Boxster at Chevy Camaro ang inimpound ng PNP Highway Patrol Group matapos maharang sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite at Pasay. Ang pulang Camaro nasita sa Cavite noong September 6. Walang maipakitang lisensya o registration papers ang driver nito. Noong September 4 naman, nasabat sa Pasay ang GMC SUV at Porsche na masyado raw mababa ang bentahan at walang valid authority mula sa registered na may-ari. Iniimbestigahan na ng PNP HPG ang mga sasakyan. Ang may-ari ng Camaro, hinihintay na ng HPG na tubusin ito at maipakita ang kaukulang papel. Pinapagawa naman ng tamang special power of attorney ang may-ari ng nalalabing mga sasakyan. Pinagagawa naman ng valid na special power of attorney ang may-ari ng GMC SUV at ng Porsche Boxster. Pero paglilinaw ng HPG, wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapakitang nakaw ang mga sasakyan o kung may kinalaman ito sa mga investigasyon sa mga nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagiging aggressive lang yung HPG na sa mga bentahan, sa mga dumadaan, if there's some violations, lalo na if it is luxury cars. Natanong din ng HPG kung iniimbestigahan din nila ang mga luxury vehicles ng ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inuunahan na namin sila para pag nagtanong, ito yung nakuha na naming detalye. And we are doing it right now. In fact, right now, may mga tinitingnan na kami. Sir, kaya minomonitor ang mga bentahan dahil may possibility na i-dispose na nila? Yes, that's correct. Kaya nga nakuha yung 3 dahil dyan sa monitoring na yan. Nakatakdang makipagpulong ang HPG sa Bureau of Customs para paigtingin ang koordinasyon sa pagbibigay ng clearance sa mga imported na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ngayong ika-180 taong kaarawan nito. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ang mga natutunan mula sa ama, kabilang anya ang pagrespeto at pakikipaglaban para sa dignidad ng bawat Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-alay ng bulaklak sa monumento ng kanyang ama sa Batak, Ilocos Norte. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal ng Senate. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary
Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatandaan na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan, natukoy na raw nila Lacson. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yon na insert. May proyekto na nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. My teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Sa gitna ng akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ng Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pang mag-imbestiga? Kinokonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senador Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sabihin ko lang sa inyo, yung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sunod-sunod na pasabog ang handog na performances ng ating Kapuso Stars sa 3rd anniversary ng Calaca Cityhood. At ay first time ng ilan sa kanila roon, ano kaya ang gusto nilang i-try na Tatak Batangas? Narito ang report ni Diane Localiano ng GMA Regional TV. Sa puso ng Batangas, nagsama-sama ang mga Kapuso Star para sa isang makulay at punong-puno ng sorpresang Kapuso Fiesta. Handog ng GMA Regional TV sa 3rd anibersaryo ng Calaca Cityhood. Hindi laang arebasta show ha, ito ay gabing puno ng musika, tawa at pagdiriwang para sa mga Calacazen. Unang nagpasabog ng kilig ang power couple at lead stars ng Sanggang Dikit FR na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Maraming salamat kami, po. Thank you sa inyo. Thank you sa pag-welcome nyo sa amin. And gusto natin matikman yung kapeng barako, lomi, tsaka yung, ano pa ba? Specialty nila dito? Specialty nila. Bulalo! Ayun, yun. Thank you, GMA Regional TV. Happy 3rd Cityhood Anniversary, Calaca, Batangas. Nag-perform din si Juancho Trevino, Lizelle Lopez, at ang tambalang Tito Abdul at Tito Marcy.
Isa pang inaabangan si Kapuso ex-housemate at birthday girl na si Charlie Fleming. Mas naging espesyal pa ang gabi nang sorpresahin siya ng kanyang Char Bus fans mula pa sa Maynila. May pabonus pang birthday celebration mula sa GMA Regional TV family kasama ang ilang masuswerteng fans on stage. More kilig, more fun naman ang dala ng Hating Kapatid cast. Kinilig ang lahat ng lumabas ng kanilang lead star na si Mavi Legaspi. Siyempre, it's my first time here also. Sobrang ingay, sobrang saya, at super supportive sila. Samahan pa yan ng nakakabinging hiyawan para kay PBBX housemate Vince Maristella na game pang nag-selfie kasama ang fans. Dumagdag pa sa energy ang performances ni Cheska Fausto at Angel Layton. Truly party vibes all around. Thanks to Kapuso host Pipita Curtis mula sa TikTok Lock na nagpa-hype all night long. Gusto ko talagang magpasalamat sa mga Batanggenyo dito sa Calaca at syempre ito talaga yung mga panahon na cherish ko talaga kasi ito lang yung chance ko and yung opportunity ko na magbigay ng saya. Masasabi ko talaga na ang show na to is a success talaga kasi everybody enjoyed. Maraming salamat po sa effort, sa pagpunta nila dito para lang makasama kami. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Loceliano, nakatutok 24 oras. Magpa-file ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa plano ng China na magtatag ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, paraan ito ng China para pigilan ng mga Pilipino na mangisda roon kahit na exclusive economic zone ito ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Saktong isang buwan na mula nang magbanggaan ang dalawang barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Ang China may ginagawa na namang panibagong hakbang sa lugar. Kahapon inanunsyo ng kanilang state media na inaprubahan ng China State Council ang pagtatatag ng isaan nilang Nature Reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng West Philippine Sea. Ito raw ay para mapanatilian nila ang diversity, stability at sustainability ng lugar. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Mariing inalmahan ng Foreign Affairs Department ang anilay walang basihang pagtatayo ng Nature Reserve. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines, likewise, has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc dahil bahagi raw ito ng kanilang 9 o 10 dash line historical map. Pero ibinasura na yan ng 2016 Arbitral Tribunal. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Ipoprotesta man ng gobyerno ng Pilipinas ang anunsyo ng China na maglalagay sila ng nature reserve sa Bajo de Masinloc, tingin ng isang maritime law expert. Tila paraan ito ng China para mas mapalawak pa ang kanilang kontrol sa Scarborough Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa isang maritime affairs expert, kahalintulad sa pagdedeklara halimbawa ng Pilipinas sa Tubataha Reefs Natural Park, paraan niya ito ng China para gawing lehitimo ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas at ibang bansa na makapasok sa Scarborough Shoal. Ang pinapalabas nila ngayon ay environment protection. Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Sakali meron silang uhulihin sa ating mga tao, ng mga fishermen natin,
Gagawin nilang basihan yan para siguro dalhin sila sa korte sa China at patawan ng parusa. Cover lang yan para sa isang mas maitim na objective. Sa tingin ng National Security Council, ang galawang ito ng China ay malinaw nilang paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon naman sa Kamara ang pagiging government contractor ng asawa ng isang COA commissioner. COA kasi ang sumusuri kung tama ang paggasto sa kaban ng bayan kung saan kinukuha ang pambayad sa mga kontraktor. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa budget briefing ng COA kanina, natanong si COA Chairperson Gamalil Cordoba tungkol sa pagkakaroon ng government contracts ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang asawa ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana, President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines. Batay sa datos ng COA, mahigit 326 million pesos na ang naibabayad sa Olympus para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ang ibang proyekto, ongoing pa. Para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho din, that's a potential conflict of interest. Potential. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Seems like that, Your Honor. So na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. I was simply appalled by the fact that the commissioner concerned, you were talking about the commissioner earlier, remains to be in office. For me, it's a clear case not only of potential conflict of interest. It's not a potential conflict of interest. It's real, actual conflict of interest. Kaya sabi ni Tino, dapat mag-resign na ang commissioner na ito, Mr. Chair. Pero sabi ng chairperson ng COA, wala siyang kapangyarihang utusan si Lipana na magbitiw o disiplinahin ito. Tinignan ko nga po sa Constitution din, the chairperson or the commission does not have discipline authority over one of its commissioners. Dahil po constitutionally created po ang commission audit, then yung pong mga commissioners at yung chair are impeachable officers. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him, because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag si Lipana kaugnay nito. Wala si Commissioner Lipana sa budget briefing. Ayon kay Chairperson Cordoba, naka-medical leave ito mula Agosto hanggang sa katapusan ng Setyembre para magpagamot sa Singapore. Naungkat din sa pagdinig ang mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Cordoba, naisumite na nila sa Office of the Ombudsman itong Lunes ang fraud audit reports para sa 2 proyekto ng St. Timothy Construction, 2 proyekto ng Wawaw Builders at 1 proyekto ng Sims Construction Trading. Kapag nagsimula na raw ang investigasyon ng Independent Commission, pwede rin daw nilang ibigay roon ang mga ulat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung low pressure area kahapon malapit po sa Quezon Province, nag-dissipate o nalusaw na. Pero may bagong LPA na nabuo at huling namataan kaninang hapon sa layong 980 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero lalapit o tatawid ito sa Eastern Visayas o Northern Mindanao simula sa weekend. Ngayon pa lamang, ramdam na ang epekto ng trough o yung buntot nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies sa iba pang panig ng bansa.
Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ng ulan umaga pa lamang bukas sa ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at Panay Island. Posibleng may kalat-kalat na ulan naman sa Central at Eastern Visayas, pati sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon at Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin sa hapon at gabi. Maging alerto dahil posible ang baha o landslide kapag nagtuloy-tuloy ang maulang panahon. Sa Metro Manila, pwedeng maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kanina. Mas tumataas ang tsansa ng ulan sa tanghali at hapon pero posible ring hanggang gabi sa ilang lungsod. Bistado sa Angeles, Pampanga ang pugad umano ng forex trading scam. Arestado ang 2 Israeli at 7 Pinoy. Ang kanilang modus tinutukan ni John Consulta, exclusive. Diyan lang. Upo. Sa isang apartment sa Angeles, Pampanga, huli sa akto ang 2 Israeli nationals at ilang Pilipino habang abala sa kanilang pang-i-scam. Walang hawak cellphone. Upo. Naka-on pa ang mga computer na ginagamit ng grupo sa kanilang forex trading scam. Karamihan sa mga biktima ay nasa ibang bansa. Itong grupo na ito, isa din sa nag-viral dati sa Cebu kung saan nahack yung kanilang CCTV at nakunan nga yung activity sa loob nitong mga scammers na to. Sa una ay bebentahan kanila or aalukin kanila ng mentoring na para matuto ka ng forex trading. So pag nahook ka na doon, papadalahan kanila ng link or ng malware upang makontrol nila yung account mo at sa paraan ngang yun ay maaari na nilang ma-hack yung mga bank accounts. Pero parang mistulang dobling dagok ang inaabot ng mga biktima ng grupo dahil matapos mabiktima, kakausapin silang muli ng mga Pilipinong kasabwat para muling mapa-invest at makuhanan ng pera. Nakikipag-ugnayan tayo sa PNP ACG upang magkaroon ng mas malaliman pa na investigasyon. Iko-coordinate din natin sa Canadian at sa Australian authorities na nakikipag-ugnayan din sa atin ngayon kasi napag-alaman nila na may mga biktima din sa kanilang bansa. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakapiit sa detention facility ng BI sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.